Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Ako, nananalangin po ako na naging maayos po ang araw nyo kahapon. At sa ating pagsisimula ng araw naman po ngayon, i-encourage po natin yung ating sarili na isabuhay ang salita ng Panginoon. No? Isa sa mga calling ng Diyos para sa atin ay ang maging tagapagtaguyod ng kapayapaan. Siguro naman po, wala pong may gusto na meron po tayong kaalitan, no? Sa ating pag-aaralan po ngayon sa Mateo chapter 5 verse 9, sinasabi na ang mga taong nagsusulong ng kapayapaan ay tinuturing na mga anak ng Diyos. Pinapakita nito ang na ang kapayapaan ay hindi lamang tungkol sa pagpigil ng away, kung hindi aktibong paggawa ng mabuti at pagbibigay daan sa pagkakaisa. Ngayong araw, alamin natin kung paano tayo magiging tunay na pataguyod ng kapayapaan sa ating komunidad, sa ating trabaho, sa ating pamilya o sa ating paaralan, no? Samahan niyo po ako manalangin. Panginoon, maraming salamat sa inyong kabutihan. Maraming salamat po sa inyong talagang patuloy na pagmamahal sa amin kahit na hindi po kami karapat-dapat. Kaya Panginoon, sa aming araw ngayon, tulungan niyo po kami sa aming pag-aaral. Buksan niyo po ang aming mga puso at isipan upang tanim po namin at maisabuhay po namin ang aming pag-aaral ng inyong salita. Gabayan niyo po kami, Panginoon. Salamat, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun. Good morning po ulit. Ang devotional method po na gagamitin pa rin natin ay ang SOAP method pa rin po. Salita, obserbahan, aplikasyon at panalangin. Salita. Ang salita po na pag-aaralan natin ay parte pa rin po ng Beatitudes. Ang Mateo chapter 5 verse 9. No? Basahin po natin. Sabi po dito, Mateo chapter 5 verse 9, mapalad ang mga taong nagtataguyod ng kapayapaan dahil tatawagin silang mga anak ng Diyos. Amen. Ang sarap sa pakiramdam na tawagin tayo na anak ng Diyos. Pero paano ba natin makakamit yun? Kaya ang tanong ko po sa inyo, kayo po ba, mag-a-agree po ba kayo na kayo ay mga anak ng Diyos? Kung oo, dapat po tayo ay alam na po natin yung dapat natin gawin. Tayo po ay tinawag para maging tagapagtaguyod ng kapayapaan sa komunidad natin at sa ating mundong ginagalawan. No? Obserbahan po natin. Ang Mateo chapter 5 verse 9, sabi po dito, mapalad ang mga taong nagtataguyod ng kapayapaan dahil tatawagin silang mga anak ng Diyos. Ang kapayapaan ay hindi lamang sa kawalan ng gulo at alitan. Ito ay kalagayan ng ating puso na puno ng pagmamahal, pagpapatawad at malasakit. At bilang mga anak ng Diyos, sinihikaya tayo na maging instrumento ng kapayapaan sa ating pamilya, trabaho, paaralan, o kahit saan pa man tayo na itanim ng Panginoon. Ang ating pagiging tagapagtaguyod ng kapayapaan ay nagpapakita ng ating relasyon sa Diyos kapag pinili natin magpatawad sa halip na magtanim ng galit, o kapag ginawa natin ang tama sa ikabubuti ng lahat, ipinapakita natin ang karakter ng Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Kaya napaka-importante po na maintindihan po natin na ang Panginoong Jesucristo po ang naging simbolo po ng kapayapaan sa pagitan po natin at sa Diyos. Dahil kailanman po hindi po natin kayang iayos ang relasyon natin sa Diyos dahil wala pong mamamagitan, wala po tayong karapatan, kasi tandaan po natin, tayo po ang nagsimula ng gulo, so nagkaroon po tayo ng kasalanan. Wala po tayong ibang ginusto kung hindi gumawa ng makamundong bagay. Katulad nga po ng sinabi sa Biblia, hindi po tayong unang nagmahal, kung hindi ang Diyos po ang nagmahal. Kaya nagdala po siya ng tagapagtaguyod ng kapayapaan sa pamamagitan po ng kanyang kaisa-isang anak at sa pamamagitan po ng pagsalba sa atin
sa kasalanan sa pamamagitan ng pagkapako sa krus ng Panginoon. Kaya ako nagpapasalamat po ako na naging parte po tayo ng pamilya ng Diyos. Kaya wag po nating hayaan na masira po ulit yung relasyon na yun, no? Kaya ito po, siguro mag-move forward po tayo. Practical na aplikasyon. Naririto po ang dalawang practical na paraan upang maging tagapagtaguyod ng kapayapaan sa araw-araw. Magsimula sa pakikipagsundo, no? Magsimula po tayo sa pakikipagsundo. Kung may mga tao tayong nakaalitan o nakatampuhan, gumawa tayo ng hakbang upang ayusin ito. Maaari po tayong magsimula sa simpleng paghingi ng tawad o pagpapatawad kahit na tayo pa ang nasaktan. Ang unang hakbang na to ay laging patungo sa kapayapaan na mas mahalaga sa lahat, no? Dahil tandaan po natin, no? Ang Panginoon pong unang gumawa ng hakbang para sa atin, para maayos yung relasyon natin. Kaya sino po tayo na mga anak ng Diyos na hindi magdala ng kapayapaan sa kapwa natin na anak din po ng Diyos o sa kapwa po natin na nangangailangan po rin ng kapatawaran at kaayusan sa kanilang buhay. Paano po natin ma-share ang pag-asa ng Panginoon, yung pag-asa na nanggagaling sa Panginoon sa pamamagitan ng ating buhay kung tayo po mismo ay ang kanilang kaaway. Napakahirap po nun, di ba? Kaya po sana mas piliin po natin na maging simbolo o instrumento ng kapayapaan kaysa maging simbolo ng away. Diba? Kaya ikalawa, iwasan ang pagtatalo. Sa mga diskusyon o usapan, piliin ang tamang salita na nagdadala ng katahimikan o ng peace, ng kapayapaan. Kapag may pagkakataong magalit, pag yung bang nararamdaman na natin na magagalit na tayo, huminga po tayo ng malalim at magdasal bago magsalita. Tanungin ang sarili, paano ko maipapakita ang pagmamahal ng Panginoong Hesukristo sa sitwasyon na ito? Sa tingin nyo, paano nyo maipapakita sa magulong pag-uusap? Kaya napakaganda po nung sa verse, yung verse 6, kung hindi po ako nagkakamali, o verse 8, na mapalad ang mga taong, sabi po dito, sa verse 8, mapalad ang mga tao, verse 7 po pala. Mapalad ang mga tao, mali. Verse 5 po pala. Mapalad ang mga taong mga mapagkumbaba dahil mamanahin nila ang mundo. Kasi ang mapagkumbaba, hindi po kailangan magsalita kagad. Tumatanggap ng correction, kumbaga tahimik, pinapakinggan ang bawat salitang na lumalabas sa mga kausap nila para maiwasan po ang pagtatalo. Kaya lagi po natin tatanungin, ano yung gusto ipagawa ng Panginoon Hesukristo sa sitwasyon na kung nasaan tayo. Hindi porket na tama po tayo, lagi natin kailangan i-insist na tama po tayo. Pwede po natin silang pakinggan at makipag-usap tayo ng maayos, no? Konklusyon, ngayong araw piliin natin maging tagapagtaguyod ng kapayapaan. Sa bawat pagkakataon, gawin ang tama, magpatawad at maging tagapagdala ng liwanag ng Panginoong Hesukristo sa ating komunidad. Dahil dito, mapapatunayan natin na tayo nga ay tunay, na tayo nga ay mga anak ng Diyos o tunay na anak ng Diyos. Kaya talagang napakahalaga po na tayo po ay maging simbolo ng kapayapaan at tagapagtaguyod o maging instrumento ng kapayapaan sa ating komunidad, sa ating mga workplace, sa ating trabaho, sa ating bahay. Dahil dito natin may papakita ang pag-ibig at pag-asa ng Panginoon sa ibang taong nangangailangan nito.
Dahil mas nakikita na nangingibabaw sa atin ang pag-ibig at pagmamahal kaysa sa pride po na hindi naman po natin makokontrol, 'di ba? Kaya maraming pagkakataon na susubukin yung ano natin, yung patience natin. Kaya magdasal po tayo talaga, no? Samahan niyo po ako manalangin. Panginoon, maraming salamat sa inyong pag-ibig. Salamat sa inyong pagpapatawad. Salamat sa pagiging kayo po mismo na naging tagapagtaguyod ng kapayapaan. Salamat po sa paalala na kayo ay tunay na pinagmumulan ng kapayapaan. Tulungan niyo po kaming maging instrumento ng kapayapaan sa mga sa aming mga pamilya, kaibigan, komunidad. Bigyan niyo kami ng lakas na patawarin ang mga nakakaalita namin, nakakatampuhan namin. At piliin po yung mga sasabihin po namin na hopefully nakakapagbigay buhay. Dahil sabi nga ng inyong salita, ang lumalabas po sa aming bibig ay pwedeng makapagbigay buhay o makapagbigay kamatayan sa taong pinagsasabihan namin. Kaya nawa makita namin ang buhay, ang aming buhay, ang pagmamahal at kapayapaan na nagmumula sa inyo. Sa pangalan po ng Panginoon Jesucristo, Amen and Amen. Maraming salamat po sa pakikinig. Kita-kita po tayo o sama-sama po tayo ulit sa ating devotion bukas. God bless you po.